Pinatay mo si Isay. Anak mo kami, bakit ganyan ka? Baliw ka na. Kung ganun ang tingin niyo sa akin, iyon ang ipapakita ko sa inyo. Sino bang kaibigan ang sinasabi mo? Bakit kung ano-ano mga sinasabi at pinagagagawa sa'yo? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kwentong narinig ko lang din sa aking lolo na nangyari noon pang dekada 90 sa isang liblib na lugar sa Mindoro. Hindi ko nasasabihin kung ano ang mismong pangalan ng baryo at ng mga taong nasasangkot sa kwentong ito. Ako nga pala si Nita at sa ngayon ay 40 anyos na ako. Matagal na akong nakikinig sa seryeng ito at sa tuwing nakikinig ako ng mga kwentong katatakutan dito, ay nakaka-relate ako dahil ang lolo ko ay madalas ding magkwento sa amin nang ako'y bata pa. Kaya naisip ko na ibahagi dito ang isang kwento ni lolo na hindi talaga makalimutan. At ito ay tungkol sa mag-asawang bagong lipat sa Mindoro. Dahil mainit na sa kanilang lugar si Marcelo, marami siyang nakaaway doon. Kaya naisipan niyang lumipat kasama ang asawang si Elsa sa isang baryo sa Mindoro. Nakabili sila roon ng maliit na lote sa mababang halaga. Kaya naman pansamantala ay tinayuan iyon ni Marcelo ng maliit na bahay na yari sa kahoy, sawali ang dingding at pawid ang bubungan. May 4 na anak sina Marcelo at Elsa. Si Boboy ang panganay, 15 anyos. Si Ninette ay 10 taong gulang at si Toto ay 8 taong gulang. At ang bunso nilang si Isay na 5 taong gulang. Pang-5 ang ipinagbubuntis ni Elsa. Pasensya ka na kung ganito lang kalaki ang bahay na nagawa ko ha. Ito lang kasi ang kaya ng perang hawak ko. Para pag kumita naman ako ulit, palalakihan din natin yan. Ayos lang sa akin, Marcelo. Ang mahalaga ay meron tayong matutuluyan. Kahit maliit lang, basta sama-sama tayo ay masaya na ako. Oo nga po, Itay. Maganda naman dito. Malapit ng kakahuyan. Madaling humanap ng mauulam. Oo nga, Tay. Mabuti na dito. Tahimik tayo. Hindi ka na rin mapapaaway ng madalas. Kaya niyo mga anak, hindi na ako makikipag-away. Mabubuhay na tayo ng tahimik dito. Marcelo, lumalaki na ang mga anak natin. Sana naman ay tigilan mo ng barkada. Para hindi ka na mapapaaway ha. At saka tigilan mo na yung... Hindi na ituloy ni Elsa ang sasabihin. Paano nga ay tiningnan siya ni Marcelo ng makahulugan. Inginuso ni Marcelo ang mga anak, kaya hindi na itinuloy pa ni Elsa ang sasabihin. Bagkus ay binalingan ni Elsa ang mga anak para tumulong sa pagbababa ng mga gamit nila mula sa jeep na nakaparada sa kalsada na inarkila ng mag-anak para mahakot doon ang mga gamit nila. Noon naman ay dumating ang kaibigan ni Marcelo na si Kadjo. Pare, lumipat na pala kayo. Sabi mo sa akin kahapon, sa susunod na araw pa kayo lilipat. Kasi hindi pa natin tapos yung kabilang bahagi ng bahay mo. Nagmamadali na kasi si Elsa pare. Naisip ko na pwede naman natin gawin ang kabilang bahagi kahit nandito na sila. Oo nga, paring Kadyo. Mas mabuti pa na nandito nga rin kami para makatulong na din kay Marcelo. Para madaling matapos ang mga gagawin at makapasok na rin siya sa trabaho niya. Okay naman tong lote na nabili nyo, di ba? Mura lang ibinenta ng may-ari kasi may emergency siya. Oo nga pare. Mabuti na lang at nasabi ko sa'yo na naghahanap ako ng lote. Maganda dito. Presko ang hangin kasi malapit sa gubat. Tsaka kung kailangan ng poste at kahoy para sa bahay, madali ako makakakuha. Sige pare, ituloy na natin ang paggawa sa bahay mo.
Sumang-ayon naman si Marcelo sa sinabi ni Kadyo. Kaya matapos na maibaba sa jeep ang mga gamit nila at maipasok sa loob ng bahay ay itinuloy na nila Kadyo ang paggawa sa kabilang bahagi ng bahay. Pumutol din sila ng ilang puno para gawing poste at tumabas ng mga buho para gawing dingding ng bahay. Tumulong naman sa kanila sina Boboy at Netnet. Kaya naman masayang masaya si Elsa habang pinanonood ang asawa at mga anak na nagtutulungan. Kaya nang sumapit ang gabi, ay masayang tumabi si Elsa kay Marcelo. Nakakatuwa ang mga anak natin, di ba? Malalalaki na sila at nakakatulong na rin sa atin kahit sa maliliit na bagay lang. Sana magpatuloy na ang mga ganitong pamumuhay natin. Masaya tayo at hindi na ako palaging mag-aalala sa'yo. Elsa, nangako na ako sa'yo, di ba? Paninindigan ko yun. Iiwasan ko na ang barkada. Hindi na ako maglalasing. Hindi na ako titikim ng droga. Ibubuhos ko na lang ang panahon ko sa inyo at sa trabaho. Sa lugar na ito tayo magsisimula ng bagong buhay. Ay, mabuti naman kung ganun, Marcelo. Para hindi ka naman kakaroon ng kaaway. Ayaw kung dumating ang oras na naman na kakailanganin na naman natin lumipat kasi magkakaroon ka na naman ng maraming kaaway sa lugar na to. Huwag mo nang isipin ang bagay na yon. Tulog na tayo. Magtiwala ka na lang sa sinabi ko. Napabuntong hininga na lang si Elsa. Yumakap kay Marcelo at ipinikit ang mga mata para matulog. Malalim na ang gabi nang mapabalikwa si Elsa. Paano nga ay ang lakas ng ulan? Nagpapalitan ang malakas na kulog at kidlat. Pumapasok ang liwanag na likha niyon sa loob ng bahay. Nang mapansin niyang wala na sa kanyang tabi si Marcelo, ay bumangon siya. Sinindihan niya ang gasera, pero dahil may kasamang hangin ng ulan ay namatay ang ningas ng gasera. Muling sinindihan ni Elsa ito. Marcelo? Marcelo, nasan ka ba? Nay! Nay! Ang itay, nandito siya. Boboy naman. Lumabas ng bahay si Elsa. Tuluyan nang namatay ang ningas ng gasera. Hindi na niya iyon muling sinindihan kasi nakatuon na ang atensyon niya kay Netnet na nasa labas ng bahay. Naliligo na sa ulan habang nakatingin sa iisang direksyon. Marahang lumapit si Elsa kay Netnet at nakita niyang umiiyak iyon. Bakit nandito ka sa labas, Netnet? Tsaka bakit ka umiiyak? Inay, ang tatay po tsaka si Kuya Boboy, ayun po sila. Marcelo? Boboy, Diyos ko po. Sinong may gawa sa inyo niyan? Napaiyak ng malakas si Elsa nang makitang nakasandal sa puno sina Boboy at Marcelo. Pareho silang duguan. May malaking sugat sa dibdib si Boboy na parang pinalakol. At si Marcelo naman ay pugot ang ulo at hawak-hawak ng kamay nito habang ang mga mata ay tirik na tirik. Hindi makahakbang si Elsa habang nakatingin sa itsura ng mag-ama. Nanlulumo siyang napaluhod at niyakap si Netnet. Nang muling kumulog at kumidlat na lumikha ng liwanag, ay mayroon siyang nakitang lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. May hawak ding palakol. Hindi masyadong naaninag ni Elsa ang mukha dahil sa dilim ng paligid. Pero tuwing kukulog at kikidlat, ay naaaninag niya ang galit na lalaki. Nang humakbang na ang lalaki, may dalang palakol ito at tumakbo na sina Elsa. Pero dahil buntis siya at malaki na nga ang tiyan, ay mabagal na siyang tumakbo hanggang sa madapa na lang siya. Nanay, tumayo ka na dyan. Dalian nyo, malapit na siya. Takbo na, Netnet.
Dali! Dalian mo, umalis ka na dito. Hindi kita iiwan, Nay. Tumayo ka na, halika na po. Tumakbo ka na. Dali! Iligtas mo ang sarili mo. Huwag matigas ang ulo mo. Umalis ka na. Dali! Nang makita ni Elsa na malapit na ang lalaking may dalang palakol, ay itinulak na niya si Nitnit para tumakbo. Sumunod naman si Nitnit kahit na umiiyak. Tumakbo ito palayo kay Elsa. Nang malapitan naman si Elsa ng taong may hawak na palakol, ay tiningnan lang siya ng masama. Itinaas nito ang palakol at sa kadiliman ng gabi ay kumislap ang talim nun. Buong lakas na pinalakol si Elsa. Tumama ang talim sa dibdib ni Elsa kaya napasigaw siya ng malakas. Umalingaw-ngaw ang boses niya kasabay ng mga kulog at kidlat. Elsa! Elsa! Hoy! Gumising ka! Nabangungot ka! Gising! Marcelo, buhay ka. Kung ganun, panaginip lang ang lahat? Oo. Nagising ako na panay ang ungol mo. Tapos bigla ka sumigaw kaya ginising na kita. Ay, salamat sa Diyos at panaginip lang. Ayan. Kung ano-ano kasing iniisip mo kaya nadadala mo sa panaginip. Ayos ka na ba? Oo, ayos na ako ngayon nakita na kita. Muli nga ay nahiga si Elsa. Muling yumakap kay Marcelo at natulog. Kinabukasan ay maaga siyang gumising para magluto dahil papasok ng trabaho si Marcelo. Ginising na rin ni Elsa ang mga anak para pagbihisin ng mga yun. Kailangan kasi nilang pumunta sa pinakamalapit na paaralan para doon i-transfer ang kanilang mga anak. Medyo malayo na ito sa pinapasukan mong pabrika kaya dapat mas maaga ka ngayon. Wala namang problema sa akin. May masasakyan naman papunta doon eh. Itong mga anak mo ang iniisip ko. Parang malayong eskwelahan dito eh. Ayos lang po kami, tatay. Makakaya naman naming maglakad papunta sa eskwelahan. Oo nga, Itay. Ang mahalaga ay makapasok kami sa school. Kahit malayo, ayos lang sa amin. Kami na din po ang bahala kina Toto at Isay. Huwag niyo na po kami isipin, basta magtrabaho lang po kayo. Mabuti naman kung gano'n mga anak. Hayaan nyo, kapag makaluwag tayo, bibili tayo ng bisikleta, lalagyan natin ng sidecar para may magamit kayo sa pagpasok. Ano sa tingin nyo? Oo nga mga anak. O sige na, magbihis na kayo at aalis na din tayo. Pupunta tayo sa eskwelahan na malapit dito. Sumang-ayon naman kay Elsa ang mga anak nila. Naghanda na ang mga yun. Nakabihis na rin si Marcelo. Kaya sabay-sabay na rin silang umalis ng bahay. Nang makarating sa kalsada ay nag-iba ang direksyong tinungo nila. Papunta sa eskwelahan sina Elsa at trabaho naman si Marcelo. Naglakad papunta sa eskwelahan sina Elsa at makalipas ang halos isang oras ay nakarating sila roon. Kinausap ni Elsa ang mga bagong guro ng kanyang mga anak para makapasok ang mga iyon. Boboy, Netnet, kayo na ang bahala sa mga kapatid nyo, ha? Huwag niyong iiwan. Opo, nanay. O siya, sige na. Uuwi na ako. Ingat kayo mamaya pag-uwi, ha? Ingat din po, Nanay. Umuwi sa bahay si Elsa at naglaba. Habang naglalaba siya sa harapan ng bahay, ay nakakwentuhan niya ang kanilang kapitbahay na si Teresita. Natutuwa si Teresita dahil mayroon na silang malapit na kapitbahay. Nalaman ni Elsa na 5 taon na doon sina Teresita pero ngayon lang nagkaroon ng kapitbahay nang dumating sila. Makalipas ang mahabang oras ay umuwi na sina Boboy galing sa eskwelahan. 6:00 na ng gabi nang makauwi si Marcelo.
Sabay-sabay silang kumain. Nagdasal pa ang mag-anak. Masaya silang nagsalo-salo ng gabing iyon. Kaya akala ni Elsa ay tuloy-tuloy na ang maayos na takbo ng buhay nila. Pero isang araw ay umuwing matamlay si Marcelo. Naupo sa upuang nasa ilalim ng puno. Oh, nandiyan ka na pala. Bakit hindi ka pumapasok sa loob ng bahay? Dito na lang muna ako. Gusto ko magpalamig eh. Nakaluto na ako. Gusto mo na bang kumain? Naghihintay na nga mga bata para sabay-sabay na tayo kumain. Mauna na kayo. Dala mo na lang ako ng kape dito, ha? Bakit naman matamlay ka? May problema ba? Dami mo naman tanong eh. Pwede ba, Elsa? Huwag ka na munang sumabay sa init ng ulo ko. Huwag ka na masyadong magtanong, ha? Mauna na kayong kumain. Dala mo na lang ako ng kape dito. Marcelo, bakit kailangan mo sumigaw? Ano ba nangyayari sa'yo? Ay, ang kulit mo. Buwisit ka. Ibinato ni Marcelo ang bag kay Elsa. Tapos ay umalis. Marahan namang dinampot ni Elsa ang bag ni Marcelo. Bakas pa rin ang pagtataka sa mukha ni Elsa habang tinatanaw niya ang papalayong asawa. Nang mawala sa paningin si Marcelo ay napaupo siya sa upuang naroon dahil biglang sumakit ang kanyang tiyan. Kumislot ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Mabuti na lamang at nakarating na si Marcelo sa bahay ni Kadyo. Nakikipag-inuman naman si Kadyo ng pagkakataong yun. Oy, paring Marcelo. Alika, tuloy ka. Teka, bakit parang hindi maipinta ang mukha mo? May problema ba? Pare, malaki yung problema ko eh. Yung pinapasuhan kong pabrika, nalugi na at magsasarado na. Kaya wala na akong trabaho ngayon. Malaking problema nga yan. Alam na ba yan ni Elsa? Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Inaway ko na kasi siya nung umuwi ako. Masyado kasi maraming tanong eh. Nako, mabuti pa mamaya na natin yung pag-usapan. Umupo ka na lang muna at sabayan mo kami ni Chong Nestor. Saktong-sakto. Nagkatay ako ng pato at lambanog. Ayos na ayos ito para makalimutan mong problema mo, pare. Napangiti naman ng bahagya si Marcelo. Matapos ay umupo na sa bakanting upuan na naroon. Nagsalin si Marcelo ng lambanog sa baso na ibinigay ni Kadyo. Uminom siya, kasabay ni Kadyo. Lumipas ang mahabang oras. Nakatulog sa kalasingan si Kadyo kaya naman umalis na rin si Marcelo at Nestor. Umuwi na sa bahay si Marcelo. Akala ko ba'y magbabago ka na? Titigilan mo na ang barkada. Iiwasan mo na ang paglalasing. Elsa, pagod ako ha. Gusto ko na magpahinga. Huwag ka nang dumagdag sa problema ko. Bakit kasi sinasarili mo ang mga problema mo? Pwede mo naman kasi sabihin sa akin, baka sakaling matulungan kita. Wala na akong trabaho. Nagsara na ang pabrika kasi lugi na sila. Maghihintay pa tayo ng ilang buwan bago ko makuha ang back pay ko. Wala ka ng trabaho? Oo. Wala na akong trabaho. Narinig mo naman, di ba? O ngayon, masaya ka na ba? Bakit naman kasi ngayong ka pa nawalan ng trabaho? Na-transfer ko na ang mga anak mo. Itong tiyan ko 7 buwan na din. Kailangan na natin mag-ipon para sa panganganak ko. Ano nang gagawin natin? Hindi ko pa alam. Kaya pwede ba? Tigilan mo muna ako kakatanong mo. Ang ingay mo eh. Natutulog na ako. Inay, tay, nag-aaway po ba kayo? Hindi po, boy. Sige na, matulog ka na. Nang kausapin ni Elsa si Boboy ay tinalikuran na siya ni Marcelo. Pumasok na sa kwarto ito. Nagubad ng damit at nahiga.
Dahil sa kalasingan ay madaling nakatulog. Pero kinabukasan ay maagang gumising ito. Matagal itong namalagi sa ilalim ng puno ng mangga habang nakatingin sa malayo. At panay ang buntong hininga. Magkape ka muna. Marami kang nainom kagabi kaya siguradong masakit ang ulo mo. Pasensya ka na sa akin kagabi ha. Di ko kasi alam kung paano pa tayo makakaraos ngayong wala na akong trabaho. Ang dami pa naman natin pagkakagastusan. Ay, maghahanap na lang din ako ng trabaho para matulungan kita. Mahirapan ka magtrabaho sa kalagayan mo na yan. Ako na lang ang maghahanap ng trabaho. Tama si paring Marcelo. Oh, parang Kadyo. Pare, solved na ang problema mo. Maraming kailangang trabahador sa construction site. Sama tayo. Sige pare, sasama ako. Kailangan ko nga ng trabaho ngayon eh. Ikaw nga agad ang naisip ko nung sabihin ni Chong Nestor na kailangan pa niya ng mga trabahante sa construction site. Bukas daw magsisimula ang trabaho natin. Oh, ayun naman pala eh. Nako, salamat ng marami paring Kadyo. Masyado na talagang problemado itong si Marcelo kagabi. Salamat paring Kadyo ah. Kahit wala akong alam sa construction, papasukin ko yan. Kasi kailangan ng pamilya ko. Oo, labor ka na lang muna sa simula. Medyo mababa lang ang isang araw pero makakatulong pa din yun sa pamilya mo. Nang sumunod nga na araw ay pumasok na sa construction sina Kadyo at Marcelo. Pero para talagang inaabot ng kamalasan si Marcelo. Dahil pagdating nila sa lugar, ay may isang grupo doon ng mga kalalakihan na dati na palang nakaaway ni Kadyo. Kaya nang makita ng mga ito si Kadyo, ay inupakan nila ito. Hindi naman natiis ni Marcelo si Kadyo kaya ipinagtanggol niya ito. Isa sa mga lalaking nakalaban niya ang pinalo niya ng pala. Tinamaan yun sa likuran. Ang isa naman ay tinamaan sa muka. Kaya pumutok ang ulo nun at naduguan. Ang isang lalaki naman ay hinampas niya ng malaking bato sa ulo. Dahil sa gulong yun, ay dinala sina Kadyo at Marcelo sa barangay habang ang mga nakalaban nila ay dinala sa ospital. Sa barangay ay pansamantalang ikinulong ang dalawa. Pare, nakakahiya naman sa'yo. Ay, nadamay ka pa sa gulong na pasukan ko. Hindi naman ako papayag na pagtulungan ka nila pare. Hindi pwede na manood lang ako habang ginugulpi ka nila, no? Salamat pare. Balang araw makakabawi din ako sa'yo. Ayos lang yun, pre. Ang iniisip ko lang si Elsa at ang mga anak ko. Paano na sila kung nakakulong ako? Hindi naman siguro tayo magtatagal dito. Inaayos na ni Chong Nestor ang problema natin. Napabuntong hininga na lang si Marcelo. Matapos ay naupo ito sa papag na naroon. Nahiga habang nakatingin sa kisame. Hindi nagtagal ay bumangon at tumayo sa tabi ng rehas habang nakatingin sa labas ng kulungan. Makalipas ang mahabang oras ay nagbalik sa papag at naupo habang nakatingin sa pader. Panay ang bulong nito. Bagay na napansin ni Kadyo. Pare, may sinasabi ka ba? Pare, hindi ako pwede magtagal dito. Kailangan ako ng pamilya ko. Kawawa sila kapag nawala ako. Kailangan makalabas na tayo dito. Oo pare, huwag kang mag-alala. Makakalabas din tayo dito. Nasaan na ba ang tsuhin mo? Akala ko ba inaayos na niyo yung problema natin? Makalipas ang mahabang oras, ay dumating ang tsuhi ni Kadyo kasama ang dalawa sa kanilang nakaaway. Pinalabas naman silang dalawa ni Marcelo sa kulungan at nagkasundo sila dahil hindi na magrereklamo ang bawat isa. Kaya matapos na maiblater ang pag-aayos, ay nakalabas na ng barangay si Marcelo at Kadyo. Malungkot na umuwi si Marcelo. Nang malaman ni Elsa ang nangyari,
ay hindi na siya nagtanong pa ng kung ano-ano dahil alam niya na mahina ang loob ni Marcelo kapag ang pag-uusapan ay tungkol sa mangyayari sa buhay nila sa mga sunod na araw. Sige na, magpahinga ka muna at bibili lang ako ng bigas natin. Wala na tayong iluluto ngayong gabi. May pera ka pa ba? Pagkakasyahin ko na lang yung huli mong binigay. Kung gusto mo magkape, merong mainit na tubig dyan. May kape kaya lang, wala tayong asukal eh. Bibili pa lang ako ngayon. Sige, hintayin ko na lang pagbalik mo. Nang makaalis na si Elsa ay pumasok sa loob ng kanilang bahay si Marcelo at nakita nitong umiiyak ang bunsong anak na si Isay. Pilit na bang yung pinapatahan ng anak na si Netnet. Nang makita ni Netnet ang ama, ay kaagad itong lumapit at kumapit sa kanya. Oh, bakit umiyak si Isay? Ano nangyari? Nagugutom na po itay. Sumasakit daw po ang tiyan niya. Wala na po tayong bigas. Kakaalis pa lang po ni nanay. Isay, uminom ka muna ng tubig. Mamaya konti lang, babalik na ang nanay mo at makakaluto na. Iyon nga po ang sabi ko sa kanya, itay. Ayaw lang niya sumunod kasi puro tubig na iniinom namin maghapon. Sa sinabing iyon ni Netnet nakaramdam ng sobrang kirot sa dibdib si Marcelo. Awang-awa siya sa mga anak habang pinagmamasda ng mga iyon. Parang tutulo na ang luha niya kaya tumalikod siya. Ayaw niyang makita ng mga anak ang kanyang kahinaan. Lumabas ulit siya ng bahay. Naupo sa upuang nasa ilalim ng puno at sobrang lungkot. Napaiyak na lang siya habang nakahawak sa puno. Nang makita naman ni Elsa na malungkot si Marcelo ay diretsyong pumasok ito sa bahay. Lumabas at may dala na itong tasa ng kape. Oh, ito na yung kape mo. Inumin mo na habang mainit pa. Pasensya ka na, Elsa, ha? Di naman to yung buhay na pinangako ko sa iyo eh. Alam ko naman na nagsisikap ka. Alam ko naman na mahal mo ang mga anak mo. Kaya sana sa anumang pagsubok ang dumating sa atin, maging mas matatag tayo. Mas maging matapang ka. Lakasan mo ang loob mo kasi ikaw ang padre di pamilya. Kung magpapadaig ka sa mga problema, ano na mangyayari sa buhay natin? Salamat sa pangunawa mo. Ayan mo, maghahanap na lang ulit ako ng trabaho habang hindi pa natin nakukuha ang back pay ko sa pabrika. Bakit? Ano nangyari sa construction site? Hindi pa kasi simulan niyo pa lang doon ni Paring Kadyo? Hindi na kami makakabalik doon ni Paring Kadyo. Andun pala yung dati niyang nakaaway kaya nagkagulo kami doon at nagkabaranggayan. Mabuti na lang ang tagkaayos. Kaya kami nakauwi ni Paring Kadyo. Ay, Diyos ko naman, tao ka. Bakit hindi na lang kayo umiwas ni Paring Kadyo? Puti at walang masamang nangyari sa inyo. Kaya nga iiwas na lang kami. Hindi na kami papasok sa construction. Ganap na lang kami ng bagong trabaho. Ay, mag-iingat ka palagi. Umiwas ka na sa gulo. Paano na ang mga anak mo kung wala ka? Hindi na kumibo si Marcelo at humigop na lang ng kape habang nakatingin sa malayo. Parang naiinis naman na tatalikod si Elsa. Papasok sa loob ng bahay at titingnan niya ang mga anak niya. Nakasalang na ang bigas na iniutos niya kay Netnet. At nang makaluto, ay nagsandok na ng kanin at ibinigay kay Isay para tumigil na yon sa pag-iyak. Hinati-hati ni Elsa ang kakaunting kanin sa 4 na anak. Naglagay din siya ng kaunting kanin sa isang plato para sa kanila ni Marcelo. Nanay, anong ulam natin?
Nasaan po bang ilulutong ulam? Wala tayong iluluto ngayon eh. Pambili ng 1 kilong bigas ang pera kong dala. Lagyan mo na lang ng toyo at mantika yung kanin habang mainit pa, anak. Ay, Isay, ikaw kumain ka na para malagyan naman ng pagkain yung tiyan mo. Sige po, Nay. Ako din po, kakain na ako kahit asin lang ang ulam. Ako din. Kakain na din ako. Kahit ganyan lang ang ulam. Ang mahalaga ay magkaroon ng laman ng ating sikmura. Tama si Boboy. Sige na, kumain na kayo kaysa matulog naman kayong gutom. Habang kumakain ay hindi nila namalayang nakasili pala sa pintuan si Marcelo. Malungkot na pinagmamasdan ng mga anak at asawa habang kumakain na ganun lang ang nasa hapag. Hindi natagalan ni Marcelong tingnan ng pamilya. Umalis ito at kapag ganoon natuliro ang isipan ay walang ibang tinatakbuhan kundi ang kaibigang si Kadyo. Mabutit dumating ka, pare. Mahirap uminom ng mag-isa. Halika, samahan mo muna ako dito. Mabuti ka pare, nag-iisa ka lang. Wala ka masyadong iniisip. Ako ang dami. Lalo na mga anak ko. Tutuliro na ako. Di ko na alam ang gagawin ko lalo na kapag wala akong trabaho. Gusto mo bang ma-relax muna ang isip mo? Meron ako dito. Anong meron dyan pare? Ano pa? Di ba to? Pag gusto ko ng maburyong, ito ang ginagawa ko. Gusto mo ba? Jamming tayo. Pare, iniwasan ko na yun eh. Nganday lang kaya marami akong naging kaaway sa lugar namin. Kaya nga ako napalipat dito, di ba? Meron ako nakunan ng ganyan na hindi ko nabayaran kaya hinahunting ako. Ay, wala namang masama kung paminsan-minsan lang. Saka pamparelax talaga ito. Pare kasi, inom na lang muna ako. Ang hirap kapag nasimulan ko na naman yan, ang hirap iwasan. Ay, ang sa akin lang naman ay gusto kong makapag-relax ka. Nagsimulang mag-inuman ang dalawa habang pinapakinggan ni Kadyo ang lahat ng hinaing sa buhay ni Marcelo. Marami na silang nainom at nakaramdam ng pagkalasing si Marcelo pero ayaw pa nitong umuwi. Ayaw niyang makita ang ganoong kalagayan ng pamilya kaya napilitan itong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ilang sandali pa'y parang normal na siya ulit. Nawala na ang kalasingan. Anong sabi ko sa'yo, pare? Hindi ba marerelax ka? Oo nga pare, iba talaga ang epekto ng bato. Para akong relax na relax. Parang masab gumala pare. Mag-uumaga na rin naman. Mag-ikot-ikot na tayo. Baka makakita pa tayo ng pagkakakitaan. Sige pare, hanap tayo ng pagkakaperahan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa problema mo. Ayos ka talaga pare ko. Tayo na, diskarte tayo. Nang sumikat nga ang araw ay gumala sina Marcelo at Kadyo para humanap ng pagkakakitaan. Pero parang sinusubok talaga sila ng pagkakataon. Dahil ang dalawa na nakalaban nila sa construction site ang nakasalubong nila sa may kakahuyan. Mainit pa rin ang dugo ng mga iyon. Kaya pala hindi nagdemanda ay mayroon palang balak na gumanti. Igaganti ang dalawang kasama nila na hanggang ngayon ay nasa ospital. Nanlalaki ang mga mata ni Marcelo habang nakatingin sa mga kaharap. Pare, bad trip naman. Bakit dito pa tayo dumaan sa lugar ng mga aswang? Aswang ba sabi mo, pare? Oo, itong mga aswang, hinaharang tayo. Gusto yata tayong kainin eh. Pero hindi ako papayag ng ganun lang. Lalaban ako pare.
Buong tapang nga na lumaban si Marcelo sa mga kaharap na kalaban. Ang matatalas na patalim na hawak ng kanilang mga kalaban ay matatalim na kuko ang tingin ni Marcelo. Lalo na nang isa sa mga lalaking naroon ang inundayan ng saksak si Marcelo. Nahiwa ang tiyan niya. Nagawa niyang agawin ang patalim at saksakin ng dalawa hanggang sa mapatay ang mga iyon. Pare, may sugat ka. Dadalhin kita sa ospital. Oo nga pare, itong isang aswang nadali ako. Pero napatay ko naman siya. Huwag mo na akong dalhin sa ospital. Sa albularyo mo ako dalhin para makontra ang kamandag nitong aswang. Sigurado ka? Pahiwa ang tama mo ah. Hindi pa tusok. O pare, umalis na tayo dito. Bago pa may makakita sa atin. Hanap muna tayo ng lugar na pagtataguan. Baka masundan pa tayo ng mga aswang na kasama nito. Sige, doon na lang muna tayo sa kakilala kong manggagamot. Pwede tayo doon kahit ilang araw. Isinama ni Kadyo sa kakilalang manggagamot si Marcelo. Kagad namang ginamot si Marcelo. Mahaba at malalim ang sugat ni Marcelo. Mabuti na lang at hindi tumago sa bituka ang pagkakahiwa sa kanya. Habang ginagamot si Marcelo ay nakatulog ito. Hapon na nang magising siya. At nakita niya na nasa kulungan ng baboy si Kadyo at ang kaibigang manggagamot nito. Nawala na ang epekto ng ipinagbabawal na gamot kay Marcelo. Pare, ano nangyari? Itong inahing baboy, kinain yung isa niyang anak. Pero bakit naman niya ginawa yun pare? Pinatay niya yung isa at kinain para patuloy na mabuhay yung 10. Kapag gutom siya, ay walang makukuhang gatas sa kanyang mga anak niya kaya kinain niya yung isa para mabusog siya at makagawa ng gatas ang katawan niya. Kung ganun, para din pala sila mga aswang na kailangan pumatay para patuloy na mabusog at mabuhay. Oo pare, ang mga tulad nila, hindi pinoproblema ang pagkain. Kasi ang daming nagkalat na hayop at tao sa paligid na pwedeng nilang kainin. Problema nga lang nila kung paano mambibiktima na hindi sila makikilala. Hindi nakakibo si Marcelo. Tinitigan na lang niya ang inahing baboy habang kinakain ang sariling anak, habang ang iba namang mga biik ay patuloy na sumususo sa inahin. Tapos ay nanlulumong napaatras si Marcelo. Muling naramdaman ang kirot ng sugat sa tiyan. Nang sumunod na araw, ay umuwi sa kanila si Marcelo kahit sariwa pa ang sugat. Agad siyang sinalubong ni Elsa. Niyakap niya ito at nang madiinan ng sugat ay napadaing si Marcelo. Saan ka ba galing? Nag-aalala na kami ng anak mo sa'yo eh. Tsaka anong problema? Bakit may sugat ka? Nandito na ako. Huwag ka na mag-alala. Mga bata, nasa sila? Nasa loob ng bahay. Ikaw nga ang iniintay nila. Hindi pa ako nakakaluto kasi wala na akong pera. Hindi mo pa ako sinasagot. Bakit nagkasugat ka dyan? Huwag ka na magtanong, pwede Elsa? Ang mahalaga, nakabalik ako ng buhay. Oh, ito ang pera. Bumili ka ng bigas para makapagluto ka na. May babalikan lang ako kay paring Kadyo. Kinuha nga ni Elsa ang perang inabot ni Marcelo. Umalis na siya para magtungo sa tindahan. Umalis na rin si Marcelo. Nang makabili ng bigas si Elsa ay kagad na umuwi. Makalipas naman ng halos 1 oras ay bumalik si Marcelo na may dalang karne na nasa bayong. Niluto naman yun ni Elsa at ibinigay sa mga anak. Nakakain ng maayos ang mga anak nila at kinabukasan, maagang gumayak si Elsa. Saan ka pupunta, Elsa? Maghahanap ako ng trabaho. Ngayong meron kang sugat ay hindi ka makakapagtrabaho na maayos.
Malaki na ang tiyan mo oh. Dito ka na lang sa bahay. Ako na lang ang alis. Mamamatay tayo sa gutom, Marcelo. Kapag ikaw ang inasahan namin. Tingnan mo nga yung kalagayan mo ngayon. Kahit hindi ka magsalita, alam kong napaaway ka na naman. Hindi ka marunong umiwas sa gulo. Hindi mga ordinaryong tao ang nakalabang ko. Mga aswang sila. Kung hindi ako lumaban sa kanila, baka kinain na nila ako. Pasalamat ka nga at umuwi pa ako ng buhay. Anong aswang pinagsasabi mo? Hoy, Marcelo, nagdodroga ka na naman ba? Anong aswang pinagsasabi mo, ha? Hindi ah. Hindi ba nangako na ako sa'yo na hindi na ako gagamit niyan? Aswang talaga ang nakahaway ko kahapon. Kaya nga sana huwag ka nang umalis. Kasi baka balikan tayo ng mga kasama ng mga yon. Hay naku, tigilan mo nga ako, aalis na ako. Walang nagawa si Marcelo nang umalis si Elsa. Napaupo na lang siya sa ilalim ng malaking puno. Matagal siyang namalagi roon habang malalim na nag-iisip. Lumipas naman ang maghapon. Umuwi si Elsa at may dalang bigas, noodles, kape at asukal na sinalubong naman ni Boboy at Netnet. Boboy, Netnet, lutuin niyo na ito agad ha para makakain na tayo. Opo, Nay. Nasaan ang tatay niyo? Nandito ako. Bakit ngayon ka lang? Oh, hindi ba sinabi ko naman sa iyo na maghahanap ako ng trabaho para makatulong ako sa iyo? Nakakita naman ako. May malaking tindahan sa palengke, sa bayan na kailangan ng tindera. Nakapasok na ako. Bumali na nga ako agad para may maibili ako ng pagkain natin. Mabait naman yung may-ari kaya pinabali ako. Pasamantala ka lang papasok dyan ha. Kapag may trabaho na ako, titigil ka na. Malapit na akong manganak. Pero hanggang ngayon wala pa tayong naiipon. Kaya habang kaya ko pa, papasok muna ako. Pumasok na sa loob ng bahay si Elsa para magpahinga. Nang makaluto, sina Boboy at Netnet ay naghain na ng pagkain ng mga ito. Pinatawag ni Elsa si Marcelo kay Boboy pero nang lumabas ito ng bahay, ay wala roon ang asawa. Inikot na ni Boboy ang paligid at hindi nito nakita si Marcelo kaya bumalik ito sa loob ng bahay. Nasaan ang tatay mo? Sinabi mo bang sabay-sabay na tayo kumain? Nanay, wala na naman sa labas ang tatay. Inikot ko na po sa paligid pero hindi ko po siya nakita. Saan na naman kaya nagpunta ang tatay niyo? Nay, hihintayin pa ba natin ang tatay? Nagugutom na po kasi kami ni Isay. Hindi kasi kami kumain ng tanghalian. Hindi na. Mauna na kayong kumain. Baka may pinuntahan na naman siya. Hindi natin alam kung anong oras siya uuwi eh. Kayo po, Nanay. Kakain na ba kayo? Ipaghahanda ko kayo. Sige na anak, mamaya na ako Boboy ha. Ako na lang ang maghihintay sa tatay niya. Lumipas ang mahabang oras pero hindi pa bumabalik ang asawa ni Elsa. Matapos ay nahiga na siya. Hating gabi na nang magising siya. Napansin niya na bukas pa ang bintana ng kanilang bahay at pumapasok doon ang liwanag ng buwan. Kaya bumangon siya at isinara yun. Pero napatingin muna siya sa labas at sa ilalim ng puno ay may nakaupo at nakatingala sa ilalim ng buwan. Matagal niyang tinitigan kung sino iyon. Nang matiyak niyang si Marcelo iyon ay lumabas siya at nilapitan ito. Kanina ka pa ba dito? Patagal ako naghintay sa'yo para sana sabay tayong kumain. Hindi ka umuwi agad. Gusto mo na bang kumain? Busog ba ako, Elsa? Kung ayaw mo kumain, pumasok na tayo sa loob. Matulog na tayo kasi malalim na yung gabi. Pumasok ka na sa loob. Dito lang ako. Di pa ako inaantok. Gusto ko pang pagmasdan ng liwanag ng buwan. Ayos ka lang ba? Oo naman.
Mukha bang hindi ako ayos? Sige na, magpahinga ka na. Dito lang ako. Saka may pasok ka pa bukas, di ba? Mag-iingat ka palagi, ha? Alam mo naman, ayaw ko nang niloloko ko. Marcelo, anong pinagsasabi mo? Wala. Huwag mo nang intindihan ang mga sinabi ko. Sige na, pumasok na sa loob. Hindi alam ni Elsa kung maiinis ba siya kay Marcelo sa kung anong sinasabi niyon. Kaya bago pa mauwi sa pagtatalo ay pumasok na siya sa bahay. Bago siya tuluyang pumasok, ay muli niyang tinanaw ang asawa at nakita niyang nakatingin iyon ng masama sa kanya. Bagay na biglang kinabahan si Elsa. Nahiga siya ulit at pinilit na makatulog. Kinabukasan ay maaga siyang nagising para pumasok sa trabaho. Kasabay niyang umalis ang mga anak para pumasok. Nakita pa nila na sa ilalim ng puno nakatulog si Marcelo. Oh, bakit dito natulog sa labas si tatay? Oo nga, Nay. Hindi siya pumasok sa loob kagabi. Huwag na tayo maingay. Baka magising pa ang tatay niyo. Tayo na, para hindi kayo malate sa eskwela. Hoy, ikaw, Boboy. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo, ha? Opo, Nay. Isasabay ko sila pag uwi ko. Sabay-sabay nang umalis sina Elsa at ang mga bata. Ang hindi nila alam ay gising si Marcelo. Dumilat ito at tiningnan lang sila habang papalayo. Tumayo lang ito nang mawala na sa paningin ang mag-anak. Tapos ay muling lumabas at naupo na naman sa ilalim ng puno. Ilang araw at ilang gabi nang namalagi sa labas ng bahay si Marcelo. Hindi na ito kumakain at parang hindi rin nakakatulog. Kasi maitim na ang mga talukat ng mga mata nito. Malalaki na mga eye bag. Hindi na rin maayos ang sarili. Nang dumating si Kadyo ay nakita niya ang kalagayan ni Marcelo. Ayos ka lang ba, pare? Makirot ang sugat ko pare pero kayang-kaya kong tiisin. Kasi maganda tong agimat ko. Anong agimat, pare? Itong bato ni Darna. Dahil dito natitiis ko ang kirot. Paramdam ko isa akong immortal. Dahil dito ang lakas-lakas ko. Pare, hinay-hinay ka lang sa paggamit. Baka hindi mo makontrol ang sarili mo. Mas mabuti pa yata kung matulog ka muna. Hindi ako inaantok pare. Sabi ko naman sa iyo, ayos lang ako. Saka alam mo ba, may bago akong kaibigan pare. Isa siyang aswang. Palagi ko siyang kausap tuwing gabi. Sa kanilang lahi, hindi problema ang pagkain. Kasi maraming taong nagkalat na pwedeng kainin. Kaya hindi na nila kailangan ng pambili ng bigas. Pare, nakakatakot naman ang sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ko pare. Ang sarap niyang kausap. Sabi nga niya, kung gusto kong maging tulad nila eh. Sabi ko naman, pag-iisipan ko pa. Ikaw pare, gusto mo bang maging katulad nila? Naku pare, ayaw ko. Huwag kang gagaya sa kanila pare, mahirap yun. Lalo lang gugulo ang buhay mo. Tinalikuran ni Marcelo si Kadyo nang marinig ang pagtanggi nito. Tumingin sa malayo si Marcelo. Kinabukasan, umalis siya para lihim na sundan si Elsa sa pinapasukang tindahan sa palengke. At nakita nga niya na masayang nakikipag-usap si Elsa sa amo niya na si Mang Steve. Kaya bumakas ang inis sa mukha ni Marcelo lalo na nang makita nito na may pagkaing inabot ang amo nito kay Elsa na kinain naman niya. Matagal na nagbantay si Marcelo habang nakatayo sa di kalayuan. Hindi rin naman ito makikita ni Elsa dahil maraming tao sa palengke. Tanghali na nang umalis si Marcelo. Pagdating ng hapon, lasing na naman ito. Kamusta naman ang mag-aapang pagtatrabaho mo?
Enjoy ka naman ba? Mahirap. Nakakapagod. Alam mo naman ang kalagayan ko, di ba? Mahirap, nakakapagod. Pero masaya ka naman, di ba? Lalo na kung nililibre ka ng merienda ng amo mong lalaki. Tuwang-tuwa ka pa habang kumakain. Alam mo, Marcelo, hindi ko na alam mga pinagsasabi mo eh. Lasing ka, no? Amoy alak ka eh. May sugat ka, kaya hindi kita pinayagang magtrabaho. Sana'y magpahinga pero nagagawa mo pang maglasing kahit alam mong ganito na kalagayan ng buhay natin. Leche ka. Ikaw ang may kagustuhan na magtrabaho, di ba? Sinabi ko na dito ka lang sa bahay at ako ang maghahanap ng trabaho. Pero mapilit ka. Siguro may gusto ka doon sa amo mo, no? Hindi ka na nahihiya sa sarili mo. Ang laki na ng tiyan mo, lumalandi ka pa. Sa inis ni Elsa sa asawa sa ginawang pangiinsulto sa kanya, ay sinampal niya ito. Napaiyak sa sama ng loob si Elsa. Hindi na napigilan na ilabas ang lahat ng sama ng loob sa kanyang asawa. Ang kapal na mukha mo. Wala ka nang maayos sa trabaho kaya ako naghanap ng pagkakakitaan para may makain tayo. Para may pambaon ng mga anak mo. Tapos, pag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Anong klase ka bang tao ha? Dapat ka ikaw ang pumapasa ng lahat ng to. Pero hindi mo magawa. Kasi mahina ka. Malakas na ang loob mong sumagot. Kasi ikaw ang may trabaho ngayon. Pinamumukha mo ba sa akin na wala akong silbi, ha? Gusto mo bang masaktan? Sige, gawin mo. Diyan ka naman magaling eh. Sa pananakit kapag hindi mo na kayang dalhin ng problema mo. Nang sampalin na ni Marcelo si Elsa ay lumabas sa bahay ang kanilang mga anak para awatin sila. Si Boboy at Isay ay niyakap ang ina habang si Netnet at Toto naman ay si Marcelo ang inawat. Umiiyak na ang mga bata. Tama na po, Tay. Huwag niyo na pong awayin ng nanay. Oo nga naman, Tay. Hindi ba kayo naaawa sa nanay? Pagod na maghapon sa pagtatrabaho tapos aawain niyo pa. Hoy, Boboy, tumigil ka, ha? Baka masaktan ka sa akin. Kampihan mo pa yung nanay mo. Tay, wala ho kami kinakampihan. Mahal namin kayong dalawa. Ang sa amin lang ho, huwag niyo namang awayin at saktan si nanay kasi pagod na po siya sa maghapong trabaho. Magsama-sama kayong lahat. Inis na umalis si Marcelo. Yun naman ang pagkakataon na muling dumalaw si Kadyo at naabutan nga si Elsa sa labas ng bahay. Nakasalubong pa ni Kadyo ang kaibigan pero hindi siya pinansin. Anong nangyayari kay pare? Bakit galit na naman? Panay ang bulong ng makasalubong ko. Tinatanong ko, hindi ako pinansin. Nag-aaway kasi kami. Nagagalit ng walang dahilan. Pinagbibintangan ako sa kasalanang hindi ko naman ginagawa. Hindi ko na nga alam kung anong nangyayari sa kanya. Mabuti pa siguro patingnan mo na siya sa doktor. Parang nalipasan na ng gutom si pare eh. Wala naman akong pera na gagamitin para sa kanya. Isasaing nga lang namin, nahihirapan kaming hanapin. Di ba? Pampagamot pa kaya? Parang hindi na kasi natutulog eh. Boryong na sa buhay niya. Nang mga sulubong nga kanina, parang mayroon siyang kinakausap. Hayaan mo na pare. Lasing lang siguro kaya ganun. Kailangan lang nun makatulog at magpahinga. Nang makaalis na si Kadyo ay pumasok na sa loob ng bahay sina Elsa. Nang gabing iyon ay hindi umuwi ang asawa niya. Hindi alam ni Elsa kung nasaan ang asawa. Nang sumunod na araw ay pumasok sa trabaho si Elsa. Wala namang pasok ang mga anak niya. Wala na siya sa bahay nang dumating si Marcelo at may dala itong bayong. Unang nakita ni Marcelo si Isay na nasa labas ng bahay. Napangiti siya nang lapitan niya ang bunsong anak.
Isay! Nasaan ang inay mo? Ay, tay. Pumasok po sa trabaho si nanay eh. Ganun ba? Halika anak, may bibigay ako sa'yo. Kainin mo. Masarap to. Kapag kagaya na kita, hindi na natin magiging problema ang pagkain. Ano po yan eh, tay? Inilabas ni Marcelo ang karne at sariwa ito. Ipinakita niya kay Isay. Gusto niyang ipakain niyon sa anak pero ayaw ng bata kaya nagalit siya. Bigla niyang hinawakan ng bata ng mahigpit sa braso. Saka sa pilitang ipinakain ng karning hilaw. Noon naman ay lumabas ng bahay sina Boboy at Netnet. At kasama nito si Toto. Kainin mo! Tikman mo! Masarap yan! Ayoko niyan eh, tay. Ilaw pa yan eh. Ayoko yan. Tay! Anong ginagawa niyo kay Isay? Mga suwail talaga kayo. Kagaya din kayo ng nanay nyo. Kung hindi kayo susunod sa akin, ibig sabihin kinakalaban nyo ako. Tay, hindi po namin kayo kinakalaban. Huwag po kayong magalit. Natutop ni Marcelo ang ulo. Nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa kisame na parabang may pinapakinggan. Bumubulong na parang may kausap. Hindi na mamalayan na habang nag-iisip ay humihigpit ang hawak nito sa braso ni Isay. Hindi nagtagal ay nanlilisik na ang mata ni Marcelo nang tumingin kay Naboboy. Tama nga ang kaibigan ko. Ang hindi ko katulad dapat kong ituring na kaaway. Kaya ikaw ang uunahin ko. Tatay! Wag po! Ano pong ginagawa niyo? Ayoko po! Ibaba niyo ko! Nagulat si Naboboy nang buhatin ni Marcelo si Isay at inihampas sa lupa. Unang tumama ang ulo ng bata. Sa sobrang lakas ay hindi na nagawa pang umiyak ni Isay. Muli itong binuhat ni Marcelo at inihampas ulit sa lupa na halos madurog ang ulo ng bata. Sumambulat ang dugo niya sa lupa. Isay! Tay! Anong ginagawa mo kay Isay? Ganito rin ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo sumunod sa gusto ko. Mas gugustuhin ko pang mawala kayo kesa hindi ko kayo maging katulad. Wala ka na sa iyong sarili, tatay. Baliw ka na. Pinatay mo si Isay. Napakasama mo, ama. Mahal na mahal ka pa naman ni Isay. Sabi mo mahal mo kami. Nagsisi ka pa para sa amin. Pero anong ginawa mo, Tay? Masahol ka pa sa hayop. Pinatay mo si Isay. Anak mo kami, bakit ganyan ka? Baliw ka na. Kung ganun ang tingin nyo sa akin, iyon ang ipapakita ko sa inyo. Nang makita ni Boboy na dinampot ni Marcelo ang itak, ay hinatak na niya sa labas ng bahay ang mga kapatid. Tumakbo sila palayo sa bahay. Panay ang sigaw nila ng tulong. Nang marinig ng kapitbahay nila ang paghingi ng tulong na iyon, ay kaagad sumilip sa bintana at nakitang hinahabol sila ng itak ni Marcelo. Pero dahil may hawak na itak si Marcelo, natakot din ang kapitbahay. Nang wala na siya ay saka naman lumabas ng bahay ang babae at umalis. Hinabol naman ni Marcelo sa kakahuyan ng mga anak niya. Hindi nyo ako matatakasan. Mga hangal kayo. Isa-isa ko kayong papatayin. Net, mauna na kayong tumakas. Haharangin ko si tatay. Pero kuya, kapag inabutan ka niya, baka maparis ka lang din kay Isay.
nasa sarili si tatay kaya hindi niya tayo nakakilala. Kaaway na ang turing niya sa atin. Mas mamamatay tayong lahat kung walang pipigil sa kanya. Dalian nyo na. Magtago na kayo. Ako nang bahala. Ako na magpapahabol sa kanya. Sige na. Pero kuya, sumama ka na sa amin, Toto. Wala na tayong oras. Sige na. Dali, magtago na kayo. Sumangayon naman sina Nitnet at Boboy. Nagtago sila sa malaking punong napaliligiran ng matataas na damo. Si Boboy naman ay tumakbo palayo kina Nitnet. Sa kabilang direksyon siya pumunta para ilayo roon ang ama. Nang makita nga ni Boboy si Marcelo, ay sinadya niyang kunin ang atensyon ng ama. Tatay, bakit mo ginawa sa amin to? Mga anak mo kami ah. Nakalimutan mo na ba? Ang sino man na hindi sumunod sa gusto ko, ituturing kong kaaway. Kagaya mo, manang-mana ka sa nanay mo. Hindi ko nga sigurado kung anak ba talaga kita. Kaya dapat sa inyo mawala din. Naging mabuting asawa ang nanay sa'yo. Ikaw lang ang nag-isip ng hindi maganda sa kanya. Yung pagkukulang mo sa amin. Si nanay ang gumagawa pero sa kabila nun, pinag-iisipan mo pa ng masama. Lagi mo akong ginagalit sa sinasabi mo. Tama nga ang kaibigan ko. Hindi ka na dapat pabayaan na lumaki pa. Kasi kapag nagkasungay ka, susuwagin mo pati ako. Galit na galit si Marcelo nang habulin ng taga si Boboy. Mabilis namang tumakbo sa kakahuyan si Boboy para takasan ang nagwawalang ama. Makalipas ang mahabang oras, pagod nang bumalik si Marcelo sa bahay. Pumasok siya at isinara ang pinto. Ilang oras ang lumipas, dumating si Elsa kasama ang kapitbahay na babae na siyang sumundo sa kanya sa palengke. Nang makita ni na Elsa na nakasara na ang pintuan, ay pumasok sila ng marahan. Nakita nilang mayroong mga karne na hinuhugasan sa palanggana si Marcelo. Marcelo, nasaan ang mga anak mo? Nandyan lang siguro sila sa labas. Naglalaro lang. Nagkakagulo daw dito eh. Sabi nila, ano bang problema nyo at ng mga bata? Mga suwai lang anak mo eh. Hindi sila marunong sumunod sa akin kaya naghalit ako sa kanila. Kung ganun, nasan sila? Boboy? Net-net, Toto? Isay, nasan kayo? Hinanap ni Elsa sa bahay ang mga anak. Hindi niya makita, kaya lumabas siya. Umikot siya sa likuran kung saan doon niya nakita ang ulo ng anak niyang bunsong si Isay. Yanig ang buo niyang katawan. Ilang beses siyang lumunok habang nakatingin sa ulo ni Isay na nasa bunton ng mga basura. Marahang humakbang palapit si Elsa sa ulo ng anak at dinampot iyon. Hilam na sa luha ang mga mata niya. Isay, anak ko, bakit ganito nangyari sa'yo? Nang makabawi si Elsa, ay naalaman niya na totoo nga ang sinabi ng kapitbahay. Kaya naman muli siyang humingi ng tulong. Nang makaalis na ang kapitbahay ay luhaang pumasok sa loob ng bahay si Elsa. Tiningnan niya ang mga karne sa palangganang sinimulan ng kainin ni Marcelo. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Maupo ka na at kumain kasabay ko. Bakit mo nagawang patayan ang sarili mong anak? Dugo at laman mo siya. Anong klase kang halimaw? Sinabi ko sa kanila, kumain sila ng karning dala ko. Ayaw nila. Suwail sila na kagaya mo, kaya dapat lang silang mawala. Tama ang sinabi ng kaibigan ko, ang hindi susunod sa akin,
kaaway ko. Tama nga si paring Kadyo. Nababaliw ka na nga. Kaya nga una ko nang pinatay si Kadyo. Ang karne niya ang pinapakain ko sa mga anak mo pero ayaw nila kaya nangyari to. Kaya ikaw, kung hindi ka rin susunod sa gusto ko, isusunod din kita sa kanila. Halimaw ka talaga. Halimaw ka. Maraming mabuting ginawa sa iyo si Kadyo. Pero anong ginawa mo? Pinatay mo siya. Dahil tama ang kaibigan ko, ang sino mang kukontra sa akin, hindi dapat mabuhay. Elsa, pwede tayong mabuhay ng hindi nag-iisip ng mga panggastos sa pagbili ng bigas at iba pang pangangailangan. Tikman mo lang ang mga karning ito. Ang sarap. Tinakasan ka na talaga ng katinuan. Para kang halimaw. Hindi ako kakain ng karning yan lalo na yan ang anak kong si Isay. Napakawalang hiya mo. Napaatras si Elsa nang makitang nanlilisik ang mga mata ni Marcelo. Kaya nagdesisyon si Elsang tadyakan siya sa mismong tiyan kung saan siya nasugatan. Kaya napaatras at napaupo si Marcelo at natutop ang tiyan. Nagdugo iyon kaya't lalo siyang nagalit. Nang tumayo siya'y akmang tatagain niya si Elsa. Pero dinampot ni Elsa ang upo ang kahoy at ibinato sa asawa. Tapos ay tumakbo na siyang palabas. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa kakahuyan. Hindi mo ako matatakasan. Humanda ka talaga sa akin kapag naabutan kita. Tulong! Tulungan niyo kami. Walang makakarinig sa'yo dito. Puro kakahuyan dito. Walang makakapagligtas sa'yo kaya takbo, Elsa. Takbo! Nagpatuloy sa pagtakbo si Elsa para iligtas ang sarili. Lalo pa nga't alam niyang tuluyan ang nawala sa sarili ang asawa. Kahit na masakit ang tiyan niya ay nagpatuloy siya sa pagtakbo. Nagsuot siya sa mga masukal na parte ng kakahuyan. Hanggang sa madapa siya. Noon niya napansin ang mga dugo sa damuhan, hinaplos niya ang sariwang dugo. Saka'y ginala ang paningin. Muli niyang naisip ang mga anak niya. Boboy? Boboy? Net, mga anak ko, nasa na kayo, Toto? Anak, Sige, hanapin mo sila kung makikita mo pa. Para sabay-sabay ko na kayong tapusin. Diyos ko, nasa na po kaya ang aking mga anak? Boboy? Net? Tumakbo siyang muli at nagsisigaw para marinig ng kanyang mga anak na hinahanap niya ang mga iyon. Pero hindi sila Boboy ang nakasalubong niya, kung hindi ang kanyang asawa. Napatras siya. Nagmadali siyang tumakbo. Hinabol naman siya ni Marcelo na sa pagkakataong yun ay palakol ang dala niya. Tumakbo si Elsa kahit na nasugatan na ang braso niya, mukha at katawan. Si Marcelo ay patuloy naman siyang hinabol. Nang matanaw ni Marcelo na malayo na si Elsa, ay tumigil siya sa pagsunod dito. Sa kabilang direksyon siya nagpunta. Si Elsa naman ay nakarating sa malaking puno. Noon niya nakita ang sugatang si Boboy. Malaki ang sugat sa dibdib ng anak. Nay! Nanay ko! Boboy anak? Ang laki ng sugat mo. Ang itay po. Siyang tumaga sa akin. Nawawala na siya sa kanyang sarili. Boboy, anak, wala na si Isay. Patay na siya ang tatay mo. Wala na ang sakit niya sa utak. Si Netnet po at Toto, pinatago ko sila doon. Saka ako nagpahabol kay tatay. Ako po ang nagpahabol sa kanya. Dito niya ako inabutan kahit anong pagmamakahawa ko po. Hindi na siya nakikinig sa akin. Galit na galit siya. Hindi niya daw ako anak. Totoo po ba yun, Nay? Anak ka niya, Boboy. Naging mabuti akong asawa sa kanya. Hindi ako nagtaksil kahit kailan.
Yun nga po ang sinabi ko sa kanya. Pero talagang galit na galit siya sa akin, Nay. Tayo na po. Hanapin natin sila Net at Toto. Sige na, tayo na. Kaya mo bang maglakad? Parang ang daming ng dugong nawala sa'yo. Kaya ko pong maglakad, Nay. Tara na, tumayo ka na at tutulungan na kitang lumakad, ha? Kailangan na nating umalis dito. Ang itay mo, hinahabol ako. Nailigaw ko lang siya. Sana po ay matauhan na ang itay. Huwag na niya tayong patayin. Tinulungan ni Elsa na makatayo si Boboy. Nang hihina man ito ay tumayo pa rin. Kahit nahihilo na ay pinalalakas pa rin niya ang loob ng ina dahil nakikita nito na iyak ito ng iyak. Habang naglalakad sila at binabagtas ang masukal na daan, pabalik sa lugar kung saan iniwanan ni Boboy si Netnet. Nakita naman ni Elsa na patuloy ang pagdurugo sa malaking sugat ng anak. Kaya naman kinuha niya ang panyo sa kanyang bulsa at itinapal yon sa sugat niya. Anak, konting tiis na lang, ha? Kapag nakita na natin ng mga kapatid mo ay aalis na tayo dito. At hihingi tayo ng tulong sa barangay para madala ka sa ospital. Sige po, Nanay. Ang mahalaga ay makita natin si Netnet. Dapat mauna tayo kay itay. Saan lugar mo ba sila iniwan? Natatandaan mo pa ba? Doon po, sa malaking puno na maraming damo. Doon ko pinagtago si Netnet at Toto. Malapit na po. Binagtas lang nila ang gubat hanggang marating nila ang malaking punong sinasabi ni Boboy. Inupo ni Elsa sa tabi ng malaking puno si Boboy tapos ay isinandal doon. Hinanap niya ang dalawa pa niyang anak. Panayang tawag niya sa pangalan ni Toto at Netnet. Lalo pa niyang inilakasan ang tawag nang makitang wala na roon sa malaking puno ang mga anak. Toto, Netnet, nasan ba kayo? Boboy, sabi mo dito na iwan mga kapatid mo. Oo po, Nay. Dito ko po sila pinagtago eh. Hindi ko alam na umalis pala sila dito. Netnet, Toto, nasan ba kayo? Mula sa isang puno pa, nasa di kalayuan ay lumabas sina Netnet at Toto. Kapwa hilam sa luha ang mga ito nang makita si Elsa, tapos ay marahan silang lumapit. Napaiyak ng impit si Netnet at Toto nang mayakap ang ina. Umiyak naman ang kanilang ina. Ang tatay po, pinatay niya si Isay. Para siyang halimaw. Kumain siya ng sariwang karne. Alam ko, anak. Kaya, kailangan na nating umalis dito, ha? Kailangan nating matakasan ng tatay niyo. Boboy, halika na, anak. Subalit hindi na sumagot si Boboy. Kahit na nakatingin ito kay Elsa. Kinabahan ang babae at nilapitan niya ang anak. Napagtanto niyang namatay ng dilat si Boboy. Kaya naman napahagulgol siyang muli habang yakap ang anak. Dito ka lang muna, Boboy, ha? Babalikan kita. Kailangan ko lang iligtas sa mga kapatid mo, ha? Kuya Boboy, babalikan ka namin. Diyan ka lang, ha? Nanay, tayo na po. Baka dumating na po ang tatay eh. Oo, Netnet. Halika na. Tayo na. Doon tayo sa gawing yun, Nay. Malapit yun sa ilog. Ang tagos nun, sa barangay hall na. Sige. Tayo na para mahingi tayo ng tulong sa kanila. Nagmamadaling makaalis sina Elsa sa masukal na daan kahit na puro tinik ng damong makahiya ang nadaraanan nila. Wala na silang pakialam roon kahit na nasusugatan sila. Patuloy pa rin sila sa pagtakbo para matakasan
ang galit na asawa. Nang marating ang ilog ay nasa lubong nila si Marcelo na lalong bumakas ang galit. Tama nga ang naisip ko. Dito kay dadaan. Kaya nauna na ako dito. Hindi ko rin naman sila mapipilit na maging kagaya ko. Kaya lahat na lang kayo tatapusin ko. Kami na lang ng aking kaibigan na magsasama. Sino bang kaibigan ang sinasabi mo? Bakit kung ano-anong mga sinasabi at pinagagagawa sa'yo? Eto siya, katabi ko. Hindi mo ba nakikita? Kaibigan, baliw yata ang babaeng ito. Hindi ka doon nakikita. Ano ba ang dapat gawin sa mga suwail? Di ba pinapatay? Please lang, Marcelo. Itigil mo na to. Maahawa ka sabi ng mga anak mo. Matitigil lang to kung mawawala na kayong lahat. Galit na sinugod ni Marcelo ng palakol si Elsa. Napaatras ang babae hanggang matumba sa buhanginan. Itinulak ni Elsa ang mga anak palayo. Nang makalapit na si Marcelo kay Elsa, itinaas niya ang palakol at muling naalala ni Elsa ang masama niyang panaginip. Tama pala ang panaginip ko. Ikaw pala ang lalaking yun na may hawak ng palakol. Ikaw pala ang walang puso na papatay sa akin. Ngayon tapos na ang seremonyas mo. Tatapusin na kita para ang dalawang bubwit na lang yun ang problema ko. Tatay, wag po. Maawa kayo kay inay. Nilingon ni Marcelo ang mga anak. Sinamantala naman yun ni Elsa at dumampot ng buhangin. Isinaboy niya yun sa mukha ni Marcelo. Kaya kahit pinalakol niya si Elsa ay naiwasan nito ng babae. Iwinasiwas ni Marcelo ang hawak niyang palakol. Dahil wala itong makita, hindi alam ni Marcelo na malayo na pala si Elsa. Nang habulin sila ni Marcelo, sumubsob siya sa tubig at nawala ang buhangin sa mata. Elsa, talagang ginagalit mo ako. Hindi mo ako matatakasan. Nang makita ni Marcelong nakatawid na ang mag-iina sa ilog, ay nagmadali din itong tumawid. Mabilis niyang binagtas ang daan paahon doon, tapos ay muling nakita sina Elsa. Pero sa pagkakataong ito, kasama na ni Elsa ang mga tauhan ng barangay na sinundo ng babaeng kapitbahay. Kaya nang makita yun ni Marcelo, tumakbo siyang pabalik ng ilog, pero naroon na ang ibang kalalakihan, kasama naman ang tiyo Nestor ni Kadyo. Parang awa mo lang, Marcelo. Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Sumuko ka na. Hindi ako susuko! Nang mapatingin si Marcelo kina Toto at Netnet at nakita nito na umiiyak ang dalawa, katulad ng pag-iyak ni Elsa, bago pa makabawi si Marcelo, ay nadamba na siya ng mga kalalakihan. Naagaw ang hawak niyang palakol at tinalian ang mga kamay niya. Nagsisigaw siya, umiyak at tumawa habang pinipigilan siya ng mga taong naroon. Dinala sila sa barangay habang ang bangkay ni Boboy ay hinanap sa kakahuyan ng mga tauhan ng barangay. Nang dumating ang mga pulis ay kinuha ng mga ito si Marcelo at dinala sa mental. Nang mailibing naman sina Boboy at Isay, ay saka pinuntahan ni Elsa si Marcelo sa mental. Tuluyan na siyang nalimutan ng asawa. Nang makausap niya ang doktor ni Marcelo, nalaman ni Elsa na dahil sa epekto ng droga at depresyon ay nagkaroon ng sakit na schizophrenia o isang uri ng sakit sa isip na nakakalikha ng kung ano-anong halusinasyon, kagaya ng mga likhang kaibigan na nalikha ni Marcelo.